Good morning po sa ating lahat. Malapit na pong magkalahating taon. Kamusta po kayo? Huwag po kayong mag-alala, malapit nang magtag-ulan. Excited na po ba kayong magtag-ulan? Sobrang init po, ano? Okay pa ba? Mag-ingat po, no? Lalo yung mga, mga bata, baby, mga dual, triple citizenship natin dyan. Mga citizens natin. Natataka kayo, triple citizen. Citizens of heaven, senior citizen, tsaka Filipino citizen. Tatlo. Yung joke, hindi ina-explain yun eh. In-explain ko na. So, napakinggan po natin yung teksto kanina. So, nagtataka pa ba kayo kung bakit ganyan ang itsura ng inyong mga nanay, mga babae? Mukha ba siyang, tingnan mo nga, check mo, mukha ba siyang tadyang? Kaya pala, na-realize yun na. Kaya pala mukha kang tadyang, no? Nakinig kayo kanina. So, ngayong May ay, sineselebrate pag May? Mali, birthday ni Ate May. Burger ka naman. Women of Faith, ang pag-usapan natin ngayong month of May, embracing God's purpose and living in a world of opportunity para sa ating Panginoon. For today's message, pag-usapan po natin si Eva. Si Eve, the first woman, and the consequences of choices. Mga tekstong pagbabatayan natin, tatlo actually, pero isa lang yung binasa natin kanina. Tayo po ay suriin po natin yung Genesis 2:18-23, Genesis 3:1-6, at Genesis 3:17-19. Alam niyo po, si Eva ang unang babae. Siya ang kauna-unahang babae. At siya po ay unique na ginawa ng ating Panginoon. Bakit po unique? Kasi yung mga beast, pati yung kalalakihan ay galing sa lupa. Pero sabi ko nga sa inyo, wag na po kayo magtaka. Kasi mga kababaihan, unique po sila. Ginawa po sila sa tadyang ng lalaki. So unique. Pero ang pagkakalika sa ating mga kababaihan, si Eva, sa unang babae, ay meron po siyang dignity, may purpose po siya, and may privileges na pinagkaloob ang Panginoon sa kanya. Kung bakit po siya ang unang nalikha na babae. O bakit nilikha ang kababaihan? Ay para maging helper at partner sa isang lalaki. Yung story po niya ay isang pagpapala. May privileges na nakita po tayo, but also a warning. Isang babala po para sa ating lahat, sapagkat pinakita dito sa mga talata at sa mga babasahin pa po natin, yung bigat po ng mga pagpili po natin sa buhay ay meron po siyang spiritual impact. Meron po siyang epekto sa ating spiritual na pamumuhay, maging sa physical nating pamumuhay. Ang mensahe po natin ngayon ay tunghayan po natin ang disenyo ng ating Panginoon sa ating mga human decisions, mga pagpili po natin sa buhay, at yung mga divine consequence na nireveal sa atin ng salita ng Panginoon sa kanyang mga katotohanan. Para sa lahat po ng mga kababaihan ngayon sa ating church, ay papakita po natin yung kung ano ang mga privileges, opportunity, at consequences ng ating mga choices. With that, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mabuti sa lahat, makapangyarihan, kami po ay humingi ng karunungan sa iyo sa umagang ito at pagpalain niyo po kami. Sa bisa ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay turuan po kami na ma-humble sa iyong mga salita. Matunghayan po namin ang iyong mga salita base po sa kung ano ang nais mong sabihin, hindi sa nais kong sabihin, Panginoon. Kayo po ang manguna at buksan mo po ang spiritual na mata at tainga upang makita at marinig po namin ang mga nais mong sabihin sa amin. Pagpalain niyo po kami, maka-fellowship namin ang Banal na Espiritu at makitaan kami ng lahat ng bunga nito. Salamat po, pinupuri ka namin sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. So, kaunting background po sa ating mga pag-uusapan. Genesis 1 hanggang 3 ay nilay po yung pundasyon. God lays the foundation na kung paano po nilikha ang sangkatauhan. At ang lahat ng nasa paligid po natin.
Sa chapter 2 naman po ay dineclare ng Panginoon na ang lalaki po ay hindi po nararapat na mag-isa. Kaya niya nilikha si Eva naman. Sa chapter 3 naman, dito pumasok yung tukso sa eksena ng buhay natin, ng sangkatauhan. Dito pumasok na ang humanity ay nahulog sa kasalanan. Tayo po ay nahulog sa kasalanan. Ang istorya po ni Eva, bagaman siya po ay nagsimula sa napakagandang layunin ng Panginoon, ang ganda ng pagkakalikha po sa Kanya. Pinakita din dito yung kagandahan ng likha ng ating Panginoon, pero ina-highlight din dito sa ating buhay, sa mga magagandang ginawa ng Diyos sa ating buhay, ay meron din pong consequences ang ating pagsuway sa ating Diyos. Pero hindi po tayo nawawalan ng pag-asa. Amen? Tatlong bagay pag-usapan po natin, Genesis 2:18-23. Unang punto po natin, Eve was created with purpose and honor. May layunin po, may dangal ang mga kababaihan po natin. Amen po ba? Ipapakita po natin yung halaga ng mga kababaihan sa ating pong lipunan, sa ating iglesia. I-summarize po natin, Genesis 2:18-23. Sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang tao ay nag-iisa. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya't pinalaganap ng Panginoong Diyos ang mahimbing na antok sa lalaki. At habang ito'y natutulog, kinuha niya ang isa sa mga tadyang nito at pinunuan ang pinagkunan. Mula sa tadyang na kinuha sa lalaki, nilikha niya ang isang babae at dinala ito sa lalaki, kay Adan. God created woman not as an afterthought. Yung biglaan na lang na, wala, malungkot yung lalaki, biglaan na lang niya naisip, out of nowhere. Ngunit may layunin ng Diyos kung bakit ginawa ng partner si Adan. Si Eva po ay nalikha sa tadyang po ni Adan. Ano po ang ibig sabihin po nito? Pinapakita po dito ang union ng mag-asawa. Nagkakaisa. Merong companionship, merong complementarity. Nagkakaisa po sila. Hindi nagbabanggaan. Magkaiba ng role, pero kino-complement nila ang isa't isa. Nagtatagisan po ba ng kapangyarihan sa loob ng tahanan? Pinapakita po sa atin ng mga talata at sinasuggest nito na dapat po sa loob ng tahanan ang mga mag-asawa po ay nagkakaisa. Para sa mga bagong kasal na mag-asawa, ay pinapakita po at tinuturo sa atin na ang Diyos mismo ang nagtatag ng kasal. At sa loob ng kasal na ito ay may tinatag din siyang pamilya. Pinapakita dito yung pagka-organize ng ating Diyos. Hindi po suitable para sa lalaki ang maging kapareho o maging kapartner po niya yung mga hayop. May humor din po, no? Nakita po natin. Ang Diyos, with all His might, wisdom, meron din pong humor, sabi dito. Nakita niyo po doon, it is not good that the man should be alone. I will make him a helper fit for him. Now, out of the ground, gumawa ang Diyos ng mga hayop, every beast of the field and every bird of the heavens, and brought them to the man to see what he could call them. And whatever the man called every living creature, it was its name. The man gave names to all livestock, and to the birds of the heavens, and to every beast of the field. But for Adam, there was not found a helper fit for him. So, hindi po fit ang mga hayop para maging katuwang ni Adan. Kaya po nilikha ang mga babae, si Eva. Imagine niyo po yung string po ng gitara. Pag nakaiwalay po yung string ng gitara doon sa gitara, may silbi po ba yung string? Para makapag-create ng music. Ano po sa tingin niyo po? Pag maiwalay po ang string sa gitara, tutunog po ba yung string mag-isa? So, ganun din po sa marriage, sa mag-asawa. Meron po silang complementarity. Pag pinagsama po sila, nakaka-create po sila ng magandang musika. Amen?
Music, magandang music. Paano yung pastor? Iba yung genre ng music ko Ano po ba yung genre ng music nyo? Metal. Kaya pala laging maingay sa inyo. Iba-iba ng genre pala, no? Pero music pa rin, no? Iba-iba lang talaga ng timpla. Lahat po ng kababaihan ay dapat malaman na hindi po tayo aksidenteng nalikha sa mundo. Amen? Hindi po kayo aksidente. Nilikha po tayo ng Diyos na meron po tayong value, may dignity tayo, may role tayo na nagre-reflect sa imahe ng Panginoon. Pinreate po tayo sa image ng Diyos. Tingnan mo yung katabi mo. Kawangis ba siya ng Diyos? Ayan. Kawangis tayo ng Panginoon. Yun ang purpose ng Panginoon para sa ating buhay. Kailangan po nating i-embrace yung ating identity na dinisenyo po tayo with the purpose. Hindi po tayo aksidente. Hindi bara-bara yung pagkalikha po sa atin. Kaya naman po, para sa mga kababaihan, may narinig po ako na na mensahe na sa isang kasal. Sabi po dun ng lalaki sa kanyang bride, sabi po niya, siya po kasi yung babaeng hindi pinaglalaruan. Ano masasabi niyo po dun? Bagaman nag-agree po ako na hindi dapat paglaruan nga yung babae na yon na kinasal po sa kanya. Gusto ko pong sabihin para sa ating lahat na wala pong babae ang dapat na paglaruan. Amen? Hindi kayo dapat pinaglalaruan. Ang inyong mga damdamin. Deserve ng bawat babae na sila po ay galangin. May dignity, may honor. Amen po ba? Kaya naman, para sa mga, natin dyan, mga kababaihan, mga single pa. No, hindi kayo pang praktisan. Hindi kayo pang testingan. Hello, mga kababaihan. Kaya huwag kayong magpapaloko sa mga kabataan natin. Hello. No? Testing ko lang kung gagana. Para ma-practice ako sa future. Ano yun? Laruan? Hindi po laruan ng mga kababaihan. Amen po. Ayaw nyo ba? Yung mga kababaihan, hindi kayo pinaglalaroan. Amen! Huwag kayong magpapaloko sa mga nanliligaw sa inyo. Sabi ka ni Brother Ian. O yung salitang panliligaw. Ang root word ng panliligaw ay ligaw. Nililigaw. Nililigaw siya. Sa tunay, best foot forward palagi yung mga kalalakihan. O isa ring mga paalala sa mga kalalakihan. Walang pang-testingan na babae. Amen? May purpose yan, may honor yan. Testing ko para maging ready ako in the future. Ano yun? Hindi ganyan dinisenyo ng Diyos ang partnership, ang union. Ilang babae ang ginawa ni Lord kay Adan? Isa. May tinesting bang hayop na i-partner? Wala. Kapwa babae, wala rin, wala. Nag-iisa si Eva. Nakuha po natin, ibig sabihin. Ayos tayo ha. Cornerstone, magsi-ayos tayo. Lalo na sa mga kabataan, maging din sa mga may partner na, may mga asawa na. Ngunit ang mga pribilehiyong ito ay may responsibility din. May responsibility tayo mga kapatid. Kaya nga sa Genesis chapter 3, makita natin dito yung mga pagpili ni Eva outside doon sa dinisenyo ng Diyos para sa kanya ay nagbigay ng consequences. Malala yung consequences, hindi lang para sa kanya, hindi para sa ating lahat. Hindi po tayo nag-message po ngayon para pagsisihan o sisihin si Eva sa ating mga sa ating mga nararanasan ngayon. Pero makita po natin kung ano ang redemption na ginawa ng Diyos. Pangalawang punto po natin, Eve was deceived by the enemy and chose disobedience. Na-deceive po siya, nadaya po siya ng kaaway. At pinili po niyang suwayin ang Diyos. Genesis chapter 3 verses 1 to 6. Ngunit sinabi ng ahas sa babae, hindi totoo na kayo'y mamamatay. Kaya't nang makita ng babae na ang bunga ng punong iyon ay masarap kainin, nakalulugod sa paningin at kanais-nais, dahil ito'y nagbibigay ng karunungan, kumuha siya ng bunga at kinain ito. Binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at ito'y kumain din.
Nakuha natin. Yan po yung summary ng Genesis 3 verses 1 to 6. Mga kapatid, itong ating pangalawang punto ay mahalaga. Tandaan po natin, ang kaaway, si Satanas, alam niya ang salita ng Diyos. At kaya niyang i-twist ang salita ng Diyos para magmukha siyang totoo. Pero ang katotohanan, ito ay isang kasinungalingan. Tayo po bilang mga anak ng Diyos ay maging handa. Kailangan rooted po tayo sa salita ng Diyos para ma-discern natin kung ano ang binibigay ng kaaway, ito ba ay pandaraya o ito ba ay katotohanan. Paano malalaman kung ito ay totoo kung hindi po natin alam mismo ang salita ng Diyos? Kaya naman, kung ang kaaway, ang ginagamit niya ang salita ng Diyos para po tayo'y dayain, tayo po'y mahiya bilang mga anak ng Diyos. Amen? At dapat mas hasapa tayo sa salita ng Diyos. Kaya ngang i-quote ni Satanas yung sinabi ng Diyos Gusto niyo mag-testingan tayo dito? Sino may nakakaalam ng memory verse? Tawagin natin si... Biglaan tayo dito. Biglaan. Memory verse. Padamihan ng memory verse. Kaya ba natin mag-cite ng mga memory verse sa sitwasyon na tayo po ay tinutukso ng kaaway? Dito nakita niya, tinwist ng serpent yung salita ng Diyos at si Eva ay nagsimula na i-entertain yung mga pagdududa, yung kanyang desire at yung kanyang paglayo sa Diyos, sa utos ng Diyos. Yung decision niya ay parang subtle lang, pero it is a form of willful disobedience. Kasi nakita niya na desiring yung bagay na ino-offer sa kanya. May subtle na willful disobedience sa role, sa puso ni Eva. Alam niyo po, ang kasalanan ay hindi mag-aanyo na pangit. Hello? Nakuha po natin? Ang kasalanan ay hindi mag-aanyong mabaho. Amen? Nakuha po natin ibig sabihin? Ang kasalanan ay hindi mag-aanyong nakakatakot. Kabaliktaran po ng lahat ng sinabi ko. Sabihin na natin, illustrate lang natin siya as apple, yung prutas na yun. Galing, no? Bago. Sabihin na natin, pag-isipan natin, ano kayong prutas yun? Siguro apple na lang. Para Yung apple ba magkukulay violet siya? Makuha niyo ibig sabihin? Yung apple ba magmumukha siyang dry para kainin mo? Kakainin mo ba pag dry yung apple? Makinang siyempre yung apple, tas mapula. Malaki din, no? Para talagang mabubusog yung kakain. Siya, shiny pero poisonous. Nakuha natin, yung temptation po ay nag-a-appeal talaga sa mga senses natin. Akit-akit. Gugustuhin mong kunin yung bagay na yun. Natutukso kang makuha yung bagay na yun. Pero meron po siyang sting. Ano yun po yung sting? Meron po siyang epekto sa ating buhay. Siya po ay may lason, nakalalason. Yan po ang kasalanan. Yan po ang tukso. Kaya yung mga pagpili po natin ay dapat seryosohin natin. Amen po? Marami pong oportunidad sa paligid po natin. Marami ang ino-offer ng kaaway para sa atin. Nabubulagan tayo. Ano ba ang totoo? Ano ba yung gusto ng Diyos para sa atin? Pero para sa ating lahat, para sa women of faith po natin, tayo po ay dapat rooted sa salita ng Diyos para ma-discern po natin ang katotohanan sa kasinungalingan. Anong boses po yung naririnig po natin sa mga desisyon natin sa buhay? Kaninong boses po yung pinapakinggan po natin? Kanina, naalala ko po yung mensahe ni Mama Offie kay April, nung 18th birthday po niya. Sabi niya, April, ito lang masasabi ko sa'yo. Ganyan. Mahina dapat, hindi dapat niya naririnig kasi ganun si Mama Offie. Mahina lang yung boss. Malumanay. Life is not a series of
chances. It is a series of choices. Life is not a series of chances na biglaan na lang nangyayari ng mga bagay-bagay. It is a series of choices. Meron po tayong pagpiling ginagawa. Kaya naman, ano yung mga sa desisyon natin sa buhay ngayon, kaninong boses po yung pinakikinggan natin? Dapat naririnig po natin yung salita ng Panginoon. Dapat rooted po tayo sa salita ng Panginoon para po tayo grounded, naiingatan po tayo. Amen? Yan po ang naisin ng Diyos para sa ating buhay. Yung desisyon ni Eva po kasi, alam niyo po, hindi lang siya yung nag-suffer. Nakuha natin, si Adan nag-suffer din po, yung buong creation at yung future generations, yung mga susunod pa sa atin. Ang kasunod po, after nung pleasure, meron pong pasakit, meron pagdurusa, may brokenness, at tayo po ngayon ay bat-bat na ng paghihirap sa buhay natin. May mga struggles po tayo sa ating mga buhay. Kung babalikan po natin, Genesis 3 verses 1 to 6, nakita po natin dyan yung pagkilos ng kaaway. Sabi po dyan, yung serpent, crafty than any. So, siya po ay mapandaraya talaga siya. Itong serpent na to ay symbolizes yung atin pong si Satanas. Marami po dito tayong matututunan. Tinwist po niya yung salita ng Diyos, no? Sabi po dito, neither shall you touch it. Sabi dito. Ano pa yung sinabi niya? You will not surely die. Ikaw ay magiging kagaya ng Diyos. Be like God. Knowing good and evil. Yan yung pagtutwist ng kaaway. Paano po natin lalabanan yan? Tayo po ba? Paalala lang po. Sa ating buhay, ang atin pong sandata para labanan ng mga tukso ay salita ng Diyos. Ang tanong po natin, inaaral po ba natin ng seryosohan, dibdiba ng salita ng Panginoon? So, sa ating buhay, nagagawa po ba natin na maging tapat na mag-aral ng salita ng Diyos? Tignan po natin yung sarili nating mga buhay. Tayo ba ay may mga consequences yung mga pagpili natin na nagsasuffer po tayo, mayroong pasakit sa ating puso, mayroong mga kabigatan, may brokenness sa ating mga buhay? Maybe because yung ating mga pagpili ay hindi sang-ayon sa salita ng Panginoon. Maybe because sa ating pong mga buhay ay dapat po tayong magising. Magising na kailangan po natin ng salita ng Diyos. Ito po kaya ba talaga natin sa isang araw hindi po tayo kakain? Kaya natin? Sino dito kaya niyang hindi kumain? Sino ba dito naghahanap buhay? Sige nga, taas po may mga naghahanap buhay. May mga trabaho. Sige po, salamat po. Try niyo pong huwag mag-almusal bago po kayo kumain. Bago po kayo pumasok. O di kaya, pag nakapasok na kayo, huwag po kayo mag-lunch. Kaya po kaya natin? Para sa mga nag-aaral, taas kamay ng mga nag-aaral. Wag mo itaas, hindi ka nag-aaral joke lang. Biro lang. Baka mo tinataas, biro lang po. Yung mga kabataan natin nag-aaral, amen? Mahina. So, wag mo nga itaas, hindi ka pala nag-aaral. Try nyo nga mag-aral lang walang laman yung sikmura nyo. Kaya nyo kayong tumagal? Kakakain mo pa nga lang, iniisip mo na agad yung susunod mong kakainin Kasi, kailangan ng katawan mo ng pagkain. Hello? Kailangan. O tanungin niyo yung mga nanay natin. Ano nasa isip nila araw-araw? Ano yung lulutuin? Kakaluto lang no? Hindi pa nga naluluto, pupunta pala ng palengke. Sige niya, almusal, tanghali. Anong almusal? Tanghali, hapunan. Natanungin niyo, anong pinakamahirap na trabaho ng ina, ng nanay? Mag-isip ng kakainin. Yung meal plan. Diba? Ang hirap niyan Pakahirap niyan. Kung ako pag-iisipin niya, ayoko niyan. Gusto ko lang kumain lang di ba? Gusto ko lang kumain lang ng kumain. Important yung pagkain. Sana ganun din po yung pagtingin po natin sa salita ng Diyos. Tandaan natin, binago na tayo, may bago na tayong anyo. May bago na tayong anyo. Tayo po ay na born again. So yung desire natin para sa spiritual na mga bagay, meron na po tayong appetite dyan. Huwag din po tayo mag-assume na agad-agad nakakakain agad tayo ng karne.
Sino bang matinong tao, magulang, ang baby pakainin ng karne? Sige nga. So, i-accept natin, kung bago pa lang tayo sa pananampalataya, anong dapat iniinom ng baby? Gatas. O, kaya yung mga baby Christian, wag na po kayong magtaka kasi palit ng diaper. Makalat pa talaga. Makalat ang mga baby Christian. Ganyan talaga, nagsisimula pa lang. And in the same way, baby Christian, every 2 hours, kain ng kain yan. Dapat pakainin ng pakainin. O kaya nagiging malnourished yung Kristiyano kasi hindi kumakain ng masustansyang salita ng Diyos. Hello? O, kaya tayo dapat maging spiritually fit. Let's get spiritual na tayo. Let's get spiritual. Word of God, prayer and fellowship, worship, discipleship. Lahat na yan, gawin natin. Amen? Yan naman kayo eh. Pag dito, okay kayo. Bukas, magbabasa na ba? O, di ba? Sinasabi, talo na agad. O, i-test natin yung ating appetite sa spiritual food. Sunday, sinasabi ni San Gao din, sa GC, nabasa nyo ba? Kasi kayo nagbabasa eh. Basa kayo. Anong paalala? Magdala ng Bible pag? Nadala nyo ba? Kung hindi nadala, bawi ulit tayo. Amen? Next Sunday, dadalhin natin. Amen? Nagdala. Maliit naman daw. Huwag nyo nagdalhin. Hindi nyo rin pala mababasa. Papalitan, yung malaki yung letra yung bilhin. Amen? Para mabasa. Ano ibig sabihin natin? Ba't tayo tumatagal dito? Gusto kasi nating ma-deliver yung mensahe. Paano namin kayo magagabayan 24/7? Hindi namin kaya. Amen? Hindi natin kaya. Pero kung tayo po magiging responsible para sa ating spirituality, spiritual life po natin. Di ba? Yung tayo ba, inuutusan pa ba tayong kumain pag nagugutom tayo? Di ba? Hindi na, di ba? Gusto na nating maghanap ng kakainin. Galit na galit pa nga tayo sa paghahanap eh. Kasi ibang klase yung passion natin sa pagkain eh. Nagagalit tayo at lumalabas yung tunay nating anyo. Pag gutom tayo. So, wag po kayo mag-alala, ganun din po ako eh. Medyo pinipigilan ko lang ngayon kasi nandito pa ako sa pulpit eh. Pero gutom na po ako. Kain po muna tayo ng salita ng Panginoon. Nagmamatter po yan kasi dapat ma-discern natin yung katotohanan sa kasinungalingan. So, naka-apekto po ito sa atin yung desisyon ni Eva. Seryosohin po natin. Verse 3. Pangatlong punto po natin. Yung consequences of Eve's and Adam's choices. Sabi dito, Genesis 3:17-19. And to Adam, he said, because you have listened to the voice of your wife, you have eaten of the tree of which I commanded you, you shall not eat of it. Cursed is the ground because of you, in pain you shall eat of it all the days of your life. Thorns and thistles it shall bring forth for you, and you shall eat the plants of the field. By the sweat of your face you shall eat bread till you return to the ground, for out of it you were taken, for you are dust, and to dust you shall return. Yan po ang naging consequences ng pagpili ni Eva at ni Adan. Nakuha natin yung ibig sabihin, nagkaroon ng separation because of sin, nagkaroon ng separation kay God at sa tao. Na-separate yung relationship ni God at sa atin ng mga tao because of sin. Nalayo po tayo. At ngayon ay meron po tayong pasakit sa ating relationship, sa ating buhay. Kailangan po nating maghanap buhay. Ito yung dahilan kung bakit po tayo naghahanap buhay at kung bakit po tayo may kamatayan ngayon. Dahil po sa isang pagpili lamang na iyon. Though si Eva po ay na-deceive, nadaya po siya, pareho po na si Eva at si Adan ay naging accountable sa kanilang pagsuway sa Diyos. Hello? Nakuha po natin? Sinabi po dito sa salita ng Panginoon Diba, nakita natin? Si Eva yung kumain. Nung inalok siya, si Adan, na kumain, anong ginawa ni Adan? Kumain din si Adan. Kaya hindi lamang po ito kasalanan ng babae.
Accountable din po si Adan. O, i-explain ng iba, hindi, sobra lang ang pagmamahal ni Adan, kaya ayaw niyang si Eva lang ang mag-suffer. Kaya kinain na rin niya, ganun niya kamahal si Eva. Anong kabalbalan niya? No? Alam niyo po, yung pinakamalaking baha na na-experience po natin dito sa San Guillermo. Naalala niyo po yun? Anong bagyo po yun? Bagyo, ang galing po ninyo. Bagyong Ondoy. Nagpakawala po ng tubig sa dam po, no? Tapos kaya binaha po tayo. Kaya po nagpapakawala ng tubig sa dam para maiwasan din po yung pagkasira ng dam. Pag nasira po yung dam, mas lalong malaki yung pinsala. Kasi yung crack lang ng dam ay kaya tayong magkaroon ng flash flood. Kaya unti-unting pinapakawalan yung tubig. Pero pag sobra-sobra na, kagaya ng malakas sa bagyo, wala na tayong magagawa doon. Single crack lang doon sa dam ay kayang makapag-cause ng flood. Ganon din po sa ating mga decision making, kaya ingatan po natin yung mga decision natin. Akala po ba natin, ang Diyos ay hindi seryoso sa kasalanan? Ang Diyos po ay seryoso sa kasalanan. Kahit na po ang Diyos ay seryoso sa kasalanan, alam niyo po, mahabagin pa rin ng Diyos eh. Nagbibigay pa rin po siya ng redemption para sa atin. Agarang rescue para sa atin ng mga makasalanan. Hindi na po inintay ng Diyos na ang ilang panahon o lumipas ang ilang mga araw para i-redeem po ang tao. Gumawa na po siya ng aksyon agad na i-redeem ang sangkatauhan. Amen po ba? Ganoon ang Diyos sa atin. Ganon niya tayo kamahal. Ganoon kalawak ang biyaya ng Diyos sa atin. Kaya po sa atin ngayon, women of faith, sa buhay natin ngayon, sa Cornerstone, sa buong mundo, dapat ma-recognize po natin yung mga choices po natin ay may mga consequences sa ating buhay. Hindi lang sa ating buhay. Marami po ang tatamaan sa mga pagpili po natin. Kaya dapat pong seryosohin po natin ang kasalanan. Hello mga kapatid. Seryosohin natin na tayo po ay hindi mauhulog sa pagkakasala. Never po itong magiging pangit yung kasalanan, yung tukso ng kaaway. Lagi po itong mag-aanyo na maganda, kaakit-akit, mabango, at kaaya-aya po. Dapat ma-recognize po natin na sa ating mga pagpili sa buhay, may mga consequences po yan. Pero wag din po tayong mag-alala na kung tayo man po ay magkaroon ng pagkakamali sa ating buhay, na andyan po ang malawak na biyaya ng Diyos na sasalo po sa atin. May safety net po, mga kapatid. Kung tayo na-overwhelm ng temptation, instead na tayo po ay matukso at lumapit sa kasalanan, tayo po ay magpatihulog sa biyaya ng Diyos. Amen po? Recognizing na hindi natin kaya. Inaalaw na natin si Lord na i-rescue tayo, i-redeem po tayo. Nandun po tayo sa safety net ng Diyos, sa Kanyang biyaya. Doon po tayo mamalagi sa biyaya ng Panginoon. Hindi po doon sa ating kakayanan. Hindi rin po sa pagtakbo papunta sa kasalanan, kundi paglayo sa kasalanan at pumunta sa presensya ng Diyos. Nakuha niyo po kung bakit po naging successful po yung mga Israelites para makapunta po sila sa Promised Land. Sa tingin niyo po ba dahil sa kanilang sariling husay bilang isang nation? Hindi. It's because they are in the presence of God. Amen? Gagalaw lang sila kung naandun ang presensya ng Diyos. Ganon din po ang ating mga buhay. Gagalaw lang tayo kapag naandun ang presensya ng Diyos. Amen? Sila po ay na-lead sa Promised Land, it's because of the presence of God. Namamalagi sila sa presensya ng Diyos. Kaya tayo namamalagi sa presensya ng Diyos para maranasan natin yung biyaya ng Diyos sa atin. Amen po? Kaya lagi tayo nag-i-stay in the presence of God to be consumed, to be filled by His grace. At ito'y mag-enable po sa atin para malabanan po natin anuman yung mga tukso sa ating buhay. Ganyan po tayo kamahal ng Diyos. God's grace invites us back to His purpose at dyan magsisimula po yung healing, yung kagalingan ng ating puso at uusbong yung bagong pag-asa po natin. Kaya po nating labanan ang tukso. Kaya din po nating labanan at indahin ang mga consequences ng mga maling pagpili po natin at mag-create ng bagong pag-asa sa ating buhay para tayo po ay magpatuloy sa ating Panginoon.
O ito pa, yung consequence dito, ano nangyari po dito sa buhay ng mga kababaihan? O, sabi dito, anong sumpa na receive nyo? I will surely multiply your pain in childbearing. No? Ito daw yung pinakamahirap sa buhay ng isang nanay, ang magluwal ng bata. At sila po ay nasaktan. Meron pong pain. Pero ngayon, meron ng painless labor, no? Tindi ng technology, no? In pain, you shall bring forth children. Sabi dito, ito na. Huwag na kayong magtaka, mga kalalakihan. Naranda na ba kayo, yung mga katatayan natin, mga men of faith? O, pakinggan nyo to. Handa na ba kayo? Wala. Hindi sila handa. Tulog. Ano sabi dito? Your desire shall be contrary to your husband. Boom. Yan ang sumpa. Gusto nyo pong basahin ko ulit? Tonto ay mga kananayan. Oh, natataba kayo bakit laging hindi nagtatagpo ang mag-asawa? Kasi sabi dito, your desire shall be contrary to your husband. Sabi dyan. But he shall rule over you. O, diba? Eh di nasa inyo yung huling alakang ngayon. Yung mga kalalakihan. Ito yung mga kalalakihan. Ayan, your desire shall be contrary to your husband, but he shall rule over you. Yan ang atin pong pasakit. Nakuha po natin. Yan ang resulta ng kasalanan. Kahit na kontra lagi ang pananaw ng babae sa lalaki, ay at the end of the day, kailangan niyang magpasakop sa kanyang asawang lalaki. Can I hear you say, Amen? Amen. Ang hina, Amen? Amen. Oh, hindi po ako nagsabi, ha? Hindi po ako nagsabi. Sa Bible po. Word of God, no? Nanay. Wala tayong magagawa dyan. Hindi po ako nag-iimbento. So, in conclusion, dito po tayo magtatapos. Yung kwento po ni Eva ay both na caution and calling. Babala at isang pagtawag para sa ating lahat. Tayo ay nagpapaalala sa atin na tayo po ay ginawa ng Diyos na merong dignity. Tayo po ay may purpose. Mga kababaihan po natin, mga kalalakihan po natin, maging maingat din po tayo sa ating mga buhay, pagpili. Maraming deception ng kaaway para sirain po yung pamilya po natin. Pero dapat po tayo maging rooted sa salita ng Diyos para labanan ang lahat ng mga puwersa na ito na sisira sa pamilya na kinreate ng Diyos sa atin. Yung consequence ng disobedience, seryosohin po natin yan, mga kapatid. At i-allow natin yung grace ng Diyos na mag-lead sa atin pabalik kay Kristo. Amen po? Oh, yung women of faith natin, embrace your God-given identity. I-embrace natin. Amen? Tayo po inilikha na merong dignity. Meron tayong complementarity. Hindi po tayo nakikipaglaban ng authority sa ating mga asawa. Meron po tayong kanya-kanyang role. At sa mga young women po natin dyan, mga young people natin na kababaihan, ingatan nyo rin po ang inyong mga sarili. Huwag po tayong padaya sa kaaway. Kayo po ay nilikha na may honor, may dignity po kayo. I-preserve po natin ang lahat ng yan. Amen po? Sa mga kalalakihan, huwag po kayong ligaw-ligaw dyan. Nililigaw natin yung mga kababaihan. No. Dapat po tayong maging seryoso po sa pag-approach ng atin pong lifetime partner. Dahil yung mga choices po natin dapat anchored sa katotohanan ng Panginoon. Amen? Tayo po nagpo-pursue lamang ng atin pong Christian din po dapat. Amen? Mga kalalakihan po natin. Pastor, paano gagawin ko? Hindi pa siya Christian, pero paano pag na-miss ko yung chance na kapag di ko siya niligawan ngayon, mapupunta siya sa iba? Eh, para siya sa akin. Panalo yun, Kailangan i-grab ko na to ngayon na. Oh, mali yun, di ba? Ki-Christianin ko na lang siya. May kapangyarihan ka pang maging Christian ng isang tao. Di ba? Nakuha natin. Dapat malaman natin yung tunay na layunan ng Diyos na anchored sa katotohanan. Amen po? Knowing that His purpose for you remains even after failure. No? Ulitin ko po. Knowing that His purpose for you remains. Nananatili siya kahit po tayo magkamali. No? Meron pa rin pong biyaya ang Diyos para sa atin. So with that, let's end with a prayer at po tayo ma-empower
At ma-embrace po natin yung true identity natin in Christ. Let's pray. Panginoon naming Diyos na mabuti, banal, kalugod-lugod, at nararapat na sambahin. Kami po ngayon ay patuloy na sumasamba sa iyo sa mga katotohanan na narinig po namin ngayong umaga. I-bless mo po ang aming mga buhay at kami ay magpatuloy na lumalapit sa iyo at nagpapasakop po sa iyo. Lord, we pray na sa aming mga buhay na ito ay patuloy, Lord, maialay namin ang aming mga sarili na nag-o-obey po sa inyo. Ano man yung mga bagay na nagde-distract po sa amin, alisin mo po ito. Palakasin niyo po kami ang aming pananampalataya na lumalim sa iyong mga salita. Upang kami, Panginoon, ay malabanan anumang tukso, anumang kasalanan, sapagkat ikaw ay seryoso na parusahan ng mga nagkakasala. Lumapit nawa kami na mayroong kababaang loob sa iyo upang tanggapin ang iyong biyaya para sa amin. Bless our mother, Panginoon, yung mga kananayan po natin, yung mga wow ministry, O Lord God. Bless niyo po sila. Sila po, Panginoon, ay makareceive ng iyo pong blessing at abundance, Panginoon, upang magampanan po nila ang mga role nila sa kanilang mga tahanan at sa kanilang mga asawa. Yung mga kababaihan po namin, Lord, ingatan niyo po ang kanilang future, na sila po, Panginoon, ay hindi pumasok sa maling tawag ng pag-ibig. Ano man ang kasinungalingan, ay alisin mo po sa kanilang mga buhay, sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. At higit sa lahat, kami po bilang isang iglesia, ay ma-remind na mag-stay in your presence. Na hindi kami gagalaw kung hindi ka gagalaw, Panginoon. Tulungan niyo po na ma-develop ang aming patience, na mag-intay lamang po kami. Kung ikaw po ay hindi pa kumikilos, kung ikaw man po, Panginoon, ay tahimik sa aming mga buhay, hindi ibig sabihin na ikaw ay iniwan mo kami. Tulungan niyo po na maunawaan namin na lagi kang nasa aming mga piling. At kami nawa, Panginoon, ay maghintay sa iyong pagkilos at kami ay susunod sa iyo. Marami pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Let us respond in worship and in prayer. Tayo po'y umawit ng kalakip ng awitin. Ialay po natin ang buhay natin sa Diyos.